Negative comment talaga ako sa design na to. Walang iba kundi yung alright, what is up sa inyo guys? Motogray here. Ayan, and for today's content ho natin, I will share my thoughts dito sa panibagong NMAX 155 o yung tinatawag nilang NMAX Turbo. Currently, hindi pa to inilabas sa Philippines but inilabas na ito sa Indonesia. Most likely, mga YouTube videos lang yung nakikita natin, yung mga promotional ads, but we will try to check kumbaga kung ano yung parang entirety nitong motor na ito. I will not do full specific details or yung mga features, leisure features niya kumbaga. We will not dig into that, but kaya ko to naisipan na gawan ng video na to kasi may isang clip akong nakita na ito talaga yung para sa akin na nagpa-hype kumbaga. And then ito yung parang maging edge when it comes to CVT technology. In my opinion lang, this will be the future kumbaga sa larangan ng CVT kumbaga. And yeah, grabe talaga for me. Iniisip ko lang yung few second na clip na nakita ko, grabe. And I can just imagine paano na lang pag imo-modify at isasalang sa racing. Kasi alam na natin pag Pinoy magaling talaga sa modifications yan, especially the Thailander kumbaga. Yamaha NMAX na turbo. So I'm not sure kung ang technology na to na-apply na ba sa ibang motor. I am not sure, but this will be my first time na nakita ko itong technology na to. So ayan, without further ado, check natin guys. Let's go. Jika melihat tekad bangsa Indonesia, lihatlah mereka di jalanan. Meski semangat terdepan, mereka so ito yung mga promotional ads nila. tak cepat puas. Apalagi yang ada di depan, semakin di depan. Ganda ng mata oh, Stig. Tapos parang may ano siya dito, projector siguro yan. Tsaka ito sa baba. Tapos may ano siya, eyeline kumbaga. Ada jalan hidup yang maksimal, kala jalan penuh tantangan. Ganda ng kulay. Anyway, Aksel ganda din yung display niya guys. So may riding mode siya. akselerasi maksimal semakin ke depan. Ini TCS, so may traction control pala. Navigasi maksimal semakin, Tapos naka TFT display pa guys. Grabe, ganda. Semakin di depan. Tampilan maksimal. Ayun. So may dalawang projector pala. Ayan, so yung sa taas tsaka sa baba niya. Galing. Semakin di depan. Ganda din ng ng rear taillight niya. Jadilah semakin di depan bersama Yamaha. Gua mau nyobain. Jangan banyak komen loh. Yamaha NMAX Turbo jelas semakin di depan. So ayun, Yamaha NMAX Turbo. So dito talaga na-caught yung attention ko eh. Etong sa dito talaga na-caught yung attention ko. Etong sa CVT technology ng motor na to guys. So ayan, as you can see in this video or in this clip, dahil wala na yung tinatawag natin na bola, no, o yung roller, yun yung mga common terms na ginagamit natin guys when it comes to this but yung proper name niya talaga is variator weights. So ayan, or also known as bola-bola o yung rollers kumbaga. On this engine, itong Yamaha NMAX Turbo, wala na ho siyang variator weights o yung bola-bola. Wala na. So it is the way I see it lang, though wala pa akong nakitang in-depth talaga dito, but the way I see it lang guys, siya, instead na bola yung magda-drive, pinalitan siya ng electronic actuator. Yan
grabe, seeing this a couple of seconds lang, dumaan lang sa newsfeed ko, grabe yung, I was really amazed na naisipan talaga nila na ganito, and which is para sa akin lang, this will be more efficient and then more controllable, kumbaga, compared dun sa traditional yung bola-bola or yung variator weights. Hindi naman sa pangit yung variator weights na technology, parang may backplate sa likuran. Hindi naman sinasabi ko na pangit yon, but I would say na mas better to, kumbaga. Seeing this clip, grabe, electronic actuator na yung nagdadala sa kanya, so may independent motor na nagda-drive dun sa may drive face banda, para instead na yung bola, kumbaga yung tutulak sa pulley, ito ng electronic actuator na to. What I really like for this one, dahil yung electronic actuator, kasi yan guys, it is very precise, kumbaga, kasi electronics na, and then yung design niya is para siyang may mechanical thread, tapos may bearing dyan sa likuran para mag-replace dun sa variator weights or yung bola-bola. Kapiga mo lang, yun na yung siguro may sensor dyan na naka-install, and then madedetect na lang nung sensor yung degree siguro ng piga mo, then siya na yung tutulak, kumbaga, based dun sa siguro sa power requirement, parang power computation ng ECU siguro, siya na yung magdidikta kung anong level ng tulak para maiangat yung belt, kumbaga, at ma-deliver yung desired power papunta dun sa gulong. And I would say, napakaganda talaga ng technology na to guys, and I tell you, if ever man lang magtutuloy-tuloy tong technology na to, grabe yung future talaga nito guys. So ayan, tingnan natin. Ayan, dyan yung makikita, parang may mechanical gear dyan, may motor kasi dyan sa may taas banda. Yan yung gear na magdadrive dun sa may thread, yung yung shafting, para yan yung tutulak dun sa drive face. So ayan, kita nyo, tinutulak na. So this is a sample engine ng Yamaha NMAX Turbo. I believe this is from Indonesia. Hindi ko naiintindihan yung mga nagsasalita sa background. Yun, isa din yun sa so tingnan natin tong third clip guys. Ito na. So ayan, makikita nyo dyan sa likuran ng pulley. Yun, tinutulak na. Tapos may motor dito sa itaas. Yan yung electronic actuator, para siya yung mag-drive dun sa gear at itutulak niya yung pulley. I was just thinking kasi guys, lalo na sa larangan ng racing, what if mamomodify mo yung actuator na yan, and grabe yung quick response niya. Can you just simply imagine yung magiging gear ratio, kumbaga, ng dalawang pulley na yan, kung gaano kabilis magtulak yung actuator na yan, yung power na magiging output papunta dun sa gulong, grabe. Siguro magwiwili talaga yung scooter na yan, I would say. Grabe talaga. Genius talaga yung nag-design nito. So, ayan. But I am so amazed talaga sa design na to guys, kasi yun, yung talaga niya, yung design talaga ng CVT niya, grabe. Sobrang efficient nito, I would say. Kung siguro dadalhin sa racing to, grabe, malaking future talaga, potential talaga ng design na ito, I would say. Ilalamon to ng mga e-bikes na electronic na drag bikes. Hindi na tayo mag-in-depth sa mga features niya, kumbaga yung mga display na yon, yung mga So, masa-search nyo na lang yan. Makikita nyo na yan sa internet. Google nyo na lang. Mas dito talaga ako nag-focus. I think this technology deserves a spotlight talaga guys. And isa to sa mga video about dyan sa NMAX Turbo na yan. In terms of looks, napakaganda niya. I don't know lang sa personal. But in terms of their marketing ads, maganda yung itsura niya. And if ever man lang, as of now, kung may worry lang siguro ako, or parang may nakikita akong downside na ito, is that may additional electronic na kasi, which means additional possible na masisira na parts, which means additional gastos siya if ever magloko. And well, depende na lang siguro sa maintenance, no? But again, electronic actuator, wala ka na siguro magagawa dyan kundi wear and tear na talaga yan. That's my opinion lang on this initial lang. And yun lang siguro. And seeing this technology and plus dun sa mga features niya na pinakita kanina, baka
200,000 na tong motor na to, or close to 200,000, no? Kasi nag 150 or 160 na ata ngayon yung NMAX. I'm not sure. Yung ADV nga nasa 160k na. So ayan, just quick ba yun para sa my impression, kumbaga my initial impression or initial thoughts dito sa NMAX Turbo. At saka one thing pala bago magtapos tong video na to, if ever man na may negative comment talaga ako sa design na to, walang iba kundi yung pangalan ng motor na to. But I don't know ba't nila pinangalanan na turbo. Wala naman akong nakikitang turbo dyan. So I don't see a literal na turbo na pyesa na nakakabit dyan. I would say they could have produced a better name instead of turbo. But yeah, for them siguro, parang marketing strategy na lang din siguro, kasi mas madaling ma-accept kasi sa mga customer, kumbaga, or end consumers. Kaya siguro pinangalanan nila ito ng na turbo para madaling intindihin. Pag sinabing turbo, mabilis. Parang ganun siguro yung iniisip nila. But I don't know, but for me, may ibang pangalan pa dyan na mas better, I would say. I don't know. Kasi yung turbo kasi guys, pangalan yun ng pyesa eh. Ay napakahirap lagyan ng turbo ang isang motor na isa lang yung piston. Tsaka din, inefficient din siya. Tapos additional cost din yun. Aalagaan mo pa yung turbo mo. Yun. That would be my impression for this NMAX Turbo guys. So kung bago pa kayo sa channel na to, don't forget to click like, share, and subscribe. Peace!